So ano na naman kaya ang masasabi mga tol ng mga pro-China? Dito sa pinakamainit na balita, bagong-bago pa lang to mga kapatid, no? 13 hours pa lang ang nakakalipas. No? Ito yung balita mga kapatid kasi nagsagawa na naman ng pinakabagong resupply mission ang PCG, syempre yung resupply boat natin. At hinabol mga tol na naman ng China. Hinabol ng CCG ng China itong ating barko at halos banggain pa nila mga tol, talagang dinidikitan nila. Dahil ang sinasabi nila mga tol, wala daw tayong permiso na pumasok doon sa Ayungin Shoal na nasa loob naman ng ating exclusive economic zone mga tol. Nakikita niyo naman talaga yung mga pinaggagawa nila, no? Hindi na talaga dapat pang anuhin eh. Kumbaga kung malakas nga lang talaga tayo mga tol, wala na dapat usap-usapan yan eh. Pero since nga mababait pa tayo at kailangan natin talaga magpalakas, hanggang ganito na lang talaga yung nagagawa natin, no? Videohan, ipakita sa buong mundo kung paano tayo binubulas, paano tayo binubuli nitong bansang to mga tol. At ang nakakalungkot mga kapatid sa kabila ng mga ganitong balita, meron pa ring mga Pilipino na nagsasabing pasalamat nga kayo, ganyan lang ang ginawa sang China. Pasalamat nga kayo, di ba? Alam niyo yung mga nagsasabing ganon, tapos tinitira pa nila yung PCG natin, tinitira pa nila yung ating mga kasundaluhan na sila yung nandoon. Sila yung pumofront at sila yung nagbubuwis ng kanilang buhay. Di ba sila yung nagtataya ng kanilang buhay para lang sa protection talaga, para sa kapakanan ng ating bansa. Well, eto mga kapatid, panoorin natin to, no? Hindi ito peking balita, no? Itong video panoorin natin mga tol, galing to sa 24 oras, no? Panoorin natin yung video clip ng resupply ship ng Pilipinas, halos banggain ng mga barko, ayan, no? Halos banggain ng mga barko ng China nang muling magpunta. Ayan, 24 oras mga tol, no? Panoorin natin to. Dinikitan at halos banggain ng barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa pinakahuli nitong resupply mission sa Ayungin Shoal kanina. Kuhang-kuha sa video ang panibagong panghaharas ng 11 maritime militia vessels ng China at 2 nilang Coast Guard vessel. Naalala ko bigla tuloy yung kay Tony Boy Locsin, ba yun? Hindi, si Gibo Chodoro pala yun. Si Gibo Chodoro at saka kausap siya ni Raul Manuel mga tol sa Kongreso. Natila baga bakit daw parang nanghihimasok ang Amerika. Well, bigyan na lang natin ng reaction video yun, no? Panoorin muna natin to. Pero sabi ng China, wala raw permiso ang pagpasok ng ating mga barko sa lugar na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, Atom, Emil, matagumpay na naisagawa ng Pilipinas ang isa ulit na resupply mission sa Ayungin Shoal. Ito na yung ikalawang resupply mission doon sa Ayungin matapos ng bombahin ng tubig ng China ang ating mga resupply ships doon. Ito ang video ng muling pangharas umano ng China sa nilabas ni Office of the Senate President Juan Miguel Zubiri. So makikita ninyo mga kapatid, etong barkong to Pilipinas at saka etong maliit na bangka. Yan, AFP yan mga kapatid. Ito yung resupply ship. Tapos ito yung dalawang bangka ng barko ng China. Tignan natin yung gagawin. Panibagong resupply mission patungong Ayungin Shoal ngayong araw. Makikita sa video Tatlo. nilabas si Senate President Mig Zubiri ang barko ng China Coast Guard paspasang bumubuntot sa resupply ship. Sabi ni Zubiri, sinusubukan daw ng mga barko ng China na sumingit at tila gustong banggain ang supply ship at barko ng Pilipinas. Lubhang mapanganib daw ang ikinilos ng mga barko ng China. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, sa kabila ng pangharas na yan ng China, bandang alas 11 ng umaga, matagumpay na nakapasok sa Ayungin Shoal ang 2 resupply boats. Good. Dagdag pa ng source, hinarangan ng 2 China Coast Guard vessel at 11 maritime militia vessels ang barko ng Philippine Coast Guard. Makikita din yan sa videong ito na inilabas ng Philippine Coast Guard. Makikita rin ang malapitang pagbuntot ng malaking barko ng China sa maliit na resupply ship. Imagine mo mga tol, no? Etong mga videong to ay kinuhanan hindi sa China, no? Kinuhanan to mga tol sa loob ng West Philippine Sea o sa loob ng exclusive economic zone natin.
'Di ba kung iisipin mo no, kung bibigyan natin mga tol ng pag-iisip, anong ginagawa nitong mga barko ng China dito sa teritoryo namin? O alisin natin tong karagatan. Imagine mo na lang mga tol sa kalye, 'di ba? Halimbawa na lang sa kalye ng EDSA o sa kalye kung saan man mga tol. 'Di ba? Tapos may mga pulis na in-check, no? Tapos hinahabol ka, sinasabing, teka, anong ginagawa mo rito? Teritoryo namin 'to." Parang ganun na ganun kasi mga tol yung dating 'di ba? Nandirito yan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya nga tinawag na EEZ, exclusive. 'Di ba? Eksklusibo para sa atin mga tol. Lahat ng mga yamang dagat na nandiyan, yung mga langis na nandiyan, tayo lang yung may ano diyan, may dapat makinabang mga tol. Pero tignan mo naman, ano sinasabi pa nila? Wala daw tayong permiso na pumasok. 'Di ba? Ang titigas talaga ng mga mukha. Imagine mo yun mga tol, wala daw tayong permiso na pumasok. And kung tutuusin, alam naman nila kung ano yung naging hatol. Nung 2016, 'di ba, sa arbitral ruling, alam nila kung ano yung naging hatol, na pawalang visa yung claim nila diyan at nanalo ang Pilipinas. So anong sinasabi nilang wala tayong permiso? Ano yun, hindi natin kikilalanin yung UNCLOS at sila ang kikilalanin natin? 'Di ba kahibangan nila yun? Sa isang pahayag, kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang anilay patuloy na illegal, agresibo at destabilizing na galaw ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Binigyan diin ng Task Force ng resupply mission ay administrative function at jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nakasandig sa UNCLOS at sa pinalak binding na 2016 Arbitral Award. O, di ba? Saka tingnan nyo, balikan natin to. Ito yung barko natin, kung nasaan yung camera. Tingnan mo, kadikit na halos, Kadikit na halos. Ito kasi, itong CCG kasi, ano yan kumbaga alalay yan Kumbaga naka-support siya dito sa maliit na bangkang to. Na sabi nga nung nakaraan, baka pwede namang gray ship na lang ang gamitin doon sa, doon sa resupply mission. Sabi ng AFP, pwede naman daw, pero wag na lang daw muna kasi baka daw tumaas ang tensyon. So iwan na natin yung bandang doon, no, mga kapatid. Ayaw nating tumaas ang tensyon. Pero eto, since na maliit na bangka ang ginagamit natin, tanong, nawala ba tensyon? Nawala ba tensyon? Tignan nyo nga, lalo tayong hinahabol, lalo tayong binubulas. Kasi ang liit na bangka lang yan, maabutan yan, banggain nila, tataob agad yan di ba? So kailangan talaga natin mga kapatid na ipakita to sa buong mundo kung ano yung patuloy na ginagawa sa atin every time na nagkakaroon tayo ng supply o resupply mission dito sa Ayungin Shoal. Ang kinakagalit nila kasi kapag nagdadala tayo rito ng mga construction materials, mga building materials para ayusin yung BRP Sierra Madre na naisadsad doon nung 1999 pa, na ngayon ay nabubulok na sa kalawang. Ngayon ang tanong mga tol, 'di ba nagkaroon na proposal si Senator Chis Escudero na maglalaan daw ng budget o pondo para gumawa na mismo ng istruktura doon. Hindi na yung BRP Sierra Madre, gagawa na talaga ng shelter. O tanong, hindi kaya mangyayari yung mga ganitong klaseng tensyon kapag magdadala na tayo doon ng mga building materials at construction materials? Hindi kaya magkakaroon ng mas matinding habulan mga tol? No? Ano sa tingin ninyo? Tuloy natin. Nakasandig sa UNCLOS at sa pinalak binding na 2016 Arbitral Award. Ang AFP tinawag namang unprofessional at mapanganib ang galaw ng China Coast Guard at hindi raw ito mananaig sa legal at lehitimong operasyon ng sandatahang lakas na sumusuporta sa rules-based international order. Sabi ng China, wala raw permiso nila ang pagpasok ng resupply ships sa Renai Reef na tawag nila sa Ayungin Shoal sa loob umano ng Lancia Islands. Binalaan daw ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas at niregulate sila. May hindi raw makukwestiyon na soberanya ang China sa Lancia Islands kasama ang Renai Reef o Ayungin Shoal at tinututulan nito ang illegal na pagdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre na anilay illegal na nakasadsad doon. Meron daw indisputable, hindi makikwestiyon na soberanya. Asan? Yung 9-dash line nila o yung 10-dash line nila? Kahit magpakitaan ng mapa 'di ba yung sa atin mga kapatid 1736 ba 'yon? Meron na tayong mapa diyan, 'di ba? Meron na tayong claim diyan. Sila kailan lang 1946 ba 'yon? Napakabago pa lang, 'di ba? Ilang daan taon nang nakalipas. Imagine mo 'yon.
Tapos, eto pa, yung international na batas na mismo ang nagsabi na hindi pwede yung claim nila, no? At napanalunan natin 'yan, 'di ba? Tapos pinipilit pa rin nilang titigas ng mga 'to. Dati nang sinabi ng Pilipinas na hindi nila kailangan ng Tama. permiso para makapasok sa Ayungin Shoal Hindi talaga. dahil nasa loob ito ng EEZ ng Pilipinas. Emil, yung dalawa na resupply ships ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea ay pabalik na rin dito sa Palawan. Emil? Oh, 'di ba wala rin naman silang nagawa eh. Inaabol lang nila pero naisagawa pa rin natin yung resupply mission. Pero hanggang kailan magiging ganyan? Na every time meron tayong resupply mission mga tol, nagkakaroon tayo ng habulan. Hanggang kailan tayo magiging ganyan bago natin makuha yung respeto na dapat tinatanggap natin mula rito sa bansang to? 'Di ba? Maraming salamat. Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa videong napanood natin o dito sa balitang to mga tol? Anong masasabi nyo dito sa pinakabagong balita na naman na ating nasaksihan dito sa West Philippine Sea? Doon sa mga pro-China na nagsasabing buti nga ganyan lang ginawa ng China eh. Imagine nyo no, anong karapatan ng China para gawin sa atin yan. 'Di ba? Unang-una hindi na nila teritoryo yan. Unang-una mga tol, wala silang karapatan dyan. 'Di ba? Kaya hindi tayo dapat magpasalamat nga, buti hindi kayo binomba, hindi kayo tinire, buti ganyan lang ginawa eh. Unang-una hindi tayo dapat magpasalamat na ganyan lang ang ginawa nila kasi in the first place dapat wala sila dyan eh. 'Di ba? Dapat payapa lang dapat tayo na naglalakbay papunta sa resupply o patungo dun sa BRP Sierra Madre. O dapat nga walang BRP Sierra Madre dun eh. 'Di ba? Ay nako. So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.